This corrupt politician, wala silang awa magnakaw. Hindi lang billion. Totoo lang, sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. A champion for the people advocating for housing, education, healthcare, and the fight against poverty. Manny Pacquiao, former senator of the Republic of the Philippines. A voice for the marginalized, a leader with integrity, and a symbol of hope. From the boxing ring to public service, always fighting for the Filipino. Ang bansa natin, gumagastos annually. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? Ano yung kabobohan nila dyan? Pinabayaan nila na bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo sosolusyon? Kung ako magmamanage ng isang bahay, kung gumagastos ang pamilya ko ng 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Malulugi, mangungutang ako. Sisikapin ko na i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Supposedly, ang nagmamayari ng mga skyway na yan, government. Kasi kalye ng Pilipinas yan eh. Siyempre, lahat ng mga GOCCs na malalaki na source of income ng ating gobyerno, pinagbibinta nitong mga matatalino kuno ng mga leader. Kaya masabi ko sila, mga bobo sila. Kasi income expense lang ang dali-dali eh. Alam ka, Tiwala? Kasi nalulugi. Bakit bibili ng private company yan kung lugi? Pinaglalaruan nila ang taong bayan. Ito yung unang kong tanong, Senator Manny, no? Sa ilang taon ninyong panunungkulan bilang senador, may mga naipasa ba kayong batas? Marami tayong batas na naipasa, no? Hindi ko na sure i-mention lahat, but pinaka-paborito ko talaga yung Bible Day tuwing last Monday of January. And then second is yung OFW handbook. Yung handbook na yun, magagamit po nila? Magagamit nila yun. Lahat may guide sila doon na kung sino kukontakin nila, kung may magkaroon sila ng problema, at least hindi sila mga pa. Basta marami tayong nagawa na batas sa Senate, yung pati sa corruption, may mga agency tayo na inabolish natin, nakadagdag tayo ng revenue income sa gobyerno sa pagpato ng more taxes sa alcohol at saka sa tobacco. And then yung universal healthcare. Kasama rin po kayo doon? Kasama rin. Yung free wifi sa school. Pati pala yung free wifi sa school, isa kayo sa nag-offer niyang bill na yan? Maternity leave para sa mga mother. Pati yun? Pati yun, nasama natin. Kasi karamihan ng tao, usually, kapag darating na ang eleksyon, tinitignan nila based on popularity rate eh. Sa palagay nyo ba, dapat ba ang isang botante ay tumingin din sa resibong nagawa na ng mga kumakandidato? Isa din yan sa requirements sa mga botante, no? Pero ang importante kasi yung may tunay na pagmamahal sa tao. May tunay na pagmamahal sa bayan. Kasi sa aking experience sa pagsiservisyo sa taong bayan ng 12 years, nakita ko iilan lang yung may puso para sa mga Pilipino, may puso para sa future ng bansa natin. Kayo po ay popular na the greatest boxer of all time, no? Nakikilala kayo sa buong mundo. Sa Pilipinas, kayo na ang greatest athlete. Ang hindi alam ng marami, you are one of the greatest philanthropists na nagkaroon ang Pilipinas. Kasi ito po, base sa aking pagtira sa Mindanao mismo, marami ho doon sa mga empleyado ko, mga scholar nyo po. Nagpapasalamat po ako dahil, kung hindi ho dahil sa inyo, yung mga professional na mga naging empleyado ko ho doon sa Davao dati, ay nanggaling sa inyo. Ito lang tanong ko, Senator Manny, hindi ka ba napapagod ng katutulong? Hindi ako napapagod sa katutulong habang buhay ako. Dahil yan po ang purpose natin. Kasi kaya tayo na dito sa mundo because there's a purpose. Yes. The purpose is to help others and to glorify God. And there's this one interview na willing kayo na kahit maubos ang pera ninyo, makatulong lang sa Pilipino? Habang kaya kong tumulong, tutulong ako sa mga kababayan ko na naghihirap. Kasi how many times ko na napaiyak because of the situation of our country, situation of the people. Yung hirap talaga na dinadanas nila. Naranasan ko kasi lahat yan. Lagi kong sinasabi sa kanila na before ako naging Manny Pacquiao, nakaranas si Manny Pacquiao na matulog sa gilid sa kalye. Nakaranas si Manny Pacquiao na hindi makakain ng almusal o pananghalian dahil walang pera. Nung panahon ng pandemic, balitang-balita na napakarami mong ibinigay na hindi lang umabot sa milyon. Umabot ito ng bilyon. Ang nadonate ko sa DOH, sa gobyerno is nasa mga kulang-kulang 2 billion. 2 billion? 2 billion ang halaga. Galing sa Manny Pacquiao Foundation. Paglabas ng COVID, tayo unang lumabas. Namigay ng mask sa mga kapulisan natin. Pumunta ako sa Krami. And then, nag-ikot ako. Hindi ako nagtago. Kasi nung time na kasi na yun, lahat ng tao natatakot eh. Oo, pati nga yung mga politiko, nakatago din sila. Pero ako lumabas ako dahil hindi naman ako natatakot dahil God is with me. Yes. So, if God is with you, you're safe.
you're in good hands. Yung mga pagtulong ho ninyo, hindi ho ba baka maghirap kayo niyan, Senator Manny? Alam mo, sa totoo lang, yung legacy na pinapangarap ko sa buhay, of course, in sports, the legacy that I have done, hindi na makalimutan yan kahit na mawala ng Manny Pacquiao sa mundo. Pag sinabi mong boxing, sports, hindi na makalimutan yung pangalan ko. But the legacy that I'm trying to achieve and accomplish in life, habang ako ay malakas, may kaya pa, yung legacy na may iiwanan sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon sa kanila. Like Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew is my favorite leader. How he built Singapore. Singapore is very poor country. At napakaliit pa ho. Maliit. And walang resources. Walang natural resources. Yes. Look at Singapore right now. Singapore is #1 economy in Asia. #1 economy in Asia? Economy in Asia. Paano nangyari yun? It because of the legacy of Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew established a roadmap master plan. And yan yung resulta. Kumbaga, napoproject mo na kung ano magiging development 10 years, 20 years, 30 years, 50 years after. Kasi doon yung direction, lahat ng mga implementation, lahat ng pinagkagastusan ng gobyerno in line with the master plan. I'm hoping na this country will create a roadmap master plan na hindi natin haluan ng politics. Kasi pag isa maglabas ng roadmap, hindi sa akin yan, hindi ko supportahan yun. So, I'm trying to create a roadmap para sa bansa natin, pero hindi ko siya ilalabas during election kasi ayaw kong mahaluan ng politics eh. Gusto kong makatulong sa ating bansa. Gusto kong umasinso ang bawat Pilipino. Kasi masakit sa loob ko, alam sa totoo lang, how many times ako umiyak nga sa mga Pilipino sa mga sitwasyon. Sabi ko, God is good all the time. One day, makahanap din sila ng isang leader na may tunay na pagmamahal sa kanila, tunay na pagmamahal sa bayan at may takot sa Panginoon. Because in this country, #1 problem is corruption. Yan ang pinaka-cancer ng bansa. As long as we don't change the system, huwag tayo mag-expect na may magandang future ang Pilipinas. Tumakbo kayo bilang presidente. And ang masakit na katotohanan nito, may judgment ho ang karamihan ng botante o mga tao sa inyo. Kayo raw ho ay salat sa pinag-aralan, kayo raw ho ay bobo. Before, I was naive. But not anymore. Yes. Because I continue my education. Nakatapos ako ng political science. And after political science, nakakuha ko yung degree. Naka-masteral ako ng Master in Management, Major in Public Administration. Masteral? And after that, planning to enroll a course na yung masteral ng economics. Kaso lang, nagpandemya nung 2020. So, hindi natuloy. Ang ginawa ko, continue studying, reading, review. Ganun. Ibig sabihin, habang nanunungkulan kayo, Sen, nag-aaral kayo? Nag-aaral po ako. Kumbaga sa boxing, bago kayo sumabak sa lona, nagte-training kayo. Yes. Kasi, alam mo naman, Filipino culture is, pag wala kang pinag-aralan, Judgmental. Kaya kayo, talagang pinilit ninyong iangat yung antas ng kaalaman ninyo dahil kayo ay naglilingkod bayan. yes. In one of my inspiration quote from Winston Churchill is, "You will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks." So, yan yung nagbibigay sa akin ng inspiration na, bakit ko papansin yung iba dyan? Total, nabanggit mo kayo ay nagmaster at magdo-doctorate pa kayo. Ito yung tanong ko, paano masusugpo ang korupsyon sa Pilipinas? Hindi natin masasabi na totally 100% kasi pangit naman yun sa magyabang tayo na 100% na 100%, mawawa. At least, ma-minimize natin talaga yung, and ma-maximize yung opportunity ng development ng bansa. Okay, paano yan? Okay, unang-una, automated all this transaction of the government. Yan yung digitalization. Yes. Maraming ayaw eh. Alam na natin kung bakit ayaw. Hindi makakapura. Maraming ganun ayaw. Oo. Ayaw nilang automation. And then, dapat lahat may accountability. Yung naghahawak ng budget palagi. Meron kasi akong isang na-interview isang napakagaling din na congressman. Ang sabi niya, paano magkakaroon ng accountability ang mga politiko? Lagi nga inaano, post-audit, nagastos na. Dapat daw magkaroon ng pre-audit. Sang-ayon ba kayo doon? Sang-ayon din ako doon, pero kahit na nagastos na, imbestigahan talaga mabuti kung sino yung may problema. Kailangan walang kapatawaran. Lagi tayo nag-iimbestiga dito sa ating bansa. Imbestiga, corruption, everything like that. Ako, sumasakit ang dibdib ko, ang ulo ko, nanonood ng mga investigation about sa corruption. Hindi naman 50,000 ang investigation, puro million, billion. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Dapat, mga ganyan, wala tayong exempt. Dapat parusahan lahat. Kasi, ultimo, yung pera ko na pinaghirapan ko, dugo at pawis ang puhunan ko, kusa akong tinutulong sa aking mga kababayan dahil naghihirap. Naaawa ko sa sitwasyon nila. But this corrupt politician, wala silang awa. Magnakaw. Hindi lang million, hindi lang 1,000, billion. Na-discover ko yan. Yes. Gaano kalaki ang problema ng Pilipinas pagdating sa korupsyon?
I cannot imagine kung gaano kalaki yung problema ng bansa natin pagdating sa corruption. Ang utang ng Pilipinas, ang pinaka-problema talaga. Magkano utang ngayon ng Pilipinas? If I'm not mistaken, it's like 13 trillion to 15 trillion. Kung sakasakali, makaluklok tayo ng isang napakagaling na leader, paano mababayaran yan? Kasi ang dami na nag-attempt eh. Pangako, uupo, mababawasan. Ayan. Diyan ako naiinis. Bakit? Because not all of them have, pero most of them, they're trying to use malalalim na English ba? To impress. Impress people. Na Yes. ganun, matalino ito. This is smart Magaling. leader. Sa totoo lang, sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Ako na magsasabi sa mga bobo sila. Kasi ako nagagalit ako. Oo. Bakit? Ang Pilipinas, pinakaunang problema na simpleng i-resolve natin ha. Sige nga, solusyonan mo yan. Ngayon, 15 trillion na yan. Alam sa totoo lang ha, ang bansa natin, gumagastos annually. May budget tayong ipinapasa taon-taon. Yes. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo taon-taon, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? Simpleng analogy, expense versus income. Yes. Ano yung kabobohan nila dyan, Sen? Pinabayaan nila Yung income. na maghirap, na bumaba pa nung bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo sosolusyonan Kung ako yan? magmamanage ng isang bahay, Oo. kung gumagastos ang pamilya ko ng 50,000 a month o kaya 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Mangungutang Mangungutang. Yes. Sisikapin ko na i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko Oo. at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Dapat 'di ba ganon? Yes. Tingnan mo ngayon. Supposedly, ang nagmamay-ari ng mga skyway na yan, government. Tama. Kasi kalye ng Pilipinas yan eh. Siyempre. Oh. Private ang nagmamay-ari niyan. Eh, lakas kumita niyan. Sen. Private. Oo. Although mababalik sa gobyerno after 25 years. Pasalamat tayo sa mga private sectors na nag-initiate sila na may ganyan. Pero income na ng gobyerno yun eh. Exactly. Lahat ng mga GOCCs na malalaki, source of income ng ating gobyerno, pinagbibinta nitong mga matatalino kuno ng mga leader. Mayroon pa nga ngayon, pati yung PAGCOR, pinaplano na naman ibinta. Hindi ako sang-ayon dyan. Kasi dapat sa isang bansa, kung tama ako, ang pinakamalaking korporasyon ay ang bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Yes. Dito sa Pilipinas, nagkabaliktad. Ang may-ari ng malalaking korporasyon, mga private company. Exactly. So technically, ang may-ari ng Pilipinas, yung mga mayayaman. Ang nakikita ko dito sa bansa natin, mas mataas pa itong mga kaysa government kasi halos nawala ng power yung government natin. I'm not blaming na yung mga negosyante. Oo. Hindi man nakasalanan na ibinta sa kanila, inoffer sa kanila. Binenta Yes. para pagkakitaan. Automatic yun. Tapos sabihin mo sa akin matalino sila? Kaya masabi ko sila, mga Bobo. bobo sila. Kasi income expense lang ang Totoo dali-dali yan. eh. Alam mo Katwirla? Kasi nalulugi. Naghirap na sana itong mga private. Bakit bibili ng private company yan kung lugi? Eh nagninegosyo yung mga yan. Exactly. May lugi ba sa power supply? May lugi ba sa water supply? And based on my analysis pinaglalaruan nila ang taong bayan. Ako magsasalita na talaga ako kasi lilipas lang tayo sa mundo. Importante kung ano yung legasiya ang magawa natin, maiwanan natin sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon doon pa sa mga darating na henerasyon. Yun ang kailangan natin gawin. Dapat sama-sama tayo para doon sa isang pangarap na umunlad tayo. Na yung mga apo, maganda ang kinabukasan nila. Hindi na sila mangangarap pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Dito na lang sa Pilipinas, pwede sila mag-double job. Yun ang pangarap ko. Kasi at the end of the day, na kahit ano karaming pera mo, kahit ano kasikat mo, kahit ano ka-powerful mo, dito sa mundo pag nawala ka, kakalimutan ka ng tao. Pero yung legasiya na sinasabi ko na iiwanan natin, hindi ka makakalimutan ng tao. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, pipili tayo magaling magsalita. Ngayon kasi, sa hirap ng buhay, yung sinasabi ko nga, Gini coefficient, yung agwat ng mahirap sa mayaman, masyadong napakalayo. Therefore, kunting diferensya, nagkakagulo, may mga protesta ganun. And then also, mas madaling nadideceive sila. Yes. Kasi, mga mahirap, isang tuga, kapit patalim. Yes, bigyan mo ng konting pagkain, ayos na eh. Ayos na. Mapapapaniwala mo na eh. Yes. Yun ang nangyayari doon sa ating bansa. Paano natin iaangat yung mga mahihirap na yun, Sen? At least maging lower middle class or middle class man lang sana. Kasi yan dapat ang pinakamalaking parte ng ekonomiya. Dito sa bansa natin, 99.9% micro, small, medium enterprises. Yan dapat ang palakasin natin para makatulong sa ekonomiya, para lumakas ang ating ekonomiya. Katulad sinabi ko sa iyo, nung nag-usap tayo na yung GDP natin, di ba, ekonomiya, doon tayo sa GDP nag-rely. Diba? Yes. So, 4 elements of gross domestic products. Ano yan? Sinabi ko, consumption, investment, government spending, and net export. Diyan nakarely. So, therefore, yung
yung sinasabi kong micro small medium enterprise, kasama yun sila. Sila yung nagbi-build niyan. Yeah, makakatulong sila na malaki. Hindi, yun pa yung inaargabyado kadalasan. Sa Problema ito. dyan, red tape. Ah. Kahit yung mga maliliit na mga businessman, maliliit na nagpa-process ng papilis na bago ma-process nila, ang dami pang mga lagay-lagay. Approve talaga ako dun sa automation. Ayun ang solusyon. Yes, importante yun. Ang kinikita totally, kung titignan natin, ng mga supposedly government-owned corporation, makakatulong ito sa pagbabayad ng utang natin kung mailalagay natin to as revenue income. Isa kasi yan sa source of income ng ating gobyerno. Dalawa lang source of income ng ating gobyerno. Ano yung dalawa na yun? Yung tax revenue income and then non-tax revenue. Non-tax revenue including GOCCs na yan. Yun nga itatanong ko sa inyo. Kasi napag-uusapan natin sa mga negosyante. Ang nangyayari, Sen, kami, ang pinahihirapan, lumpo na kami ng napakadaming bayarin. Dahil dyan kumukuha ng income ang gobyerno. Where supposedly, may negosyo dapat ang gobyerno. Tubig, elektrisidad, highway, at lahat ng mga basic needs. Paano ka malugi sa basic needs? Di ba lahat ng tao obligado gagamit? Pero in fairness naman dito sa administrasyon natin ngayon, yung programa ng Bagong Pilipinas, napakaganda kasi nakapokus din sila doon sa revenue income. Paano pagpalakas ng revenue income? At gusto ko yan. Kasi yan ang pinaka-concern eh. Pag lumakas kasi yung revenue income natin, hindi natin mangungutang ng malaki. Sen, hindi ba mas tama na dapat siguro ang panahon na maisabatas na yan na ang mga basic commodities and basic needs ng mga Pilipino, dapat gobyerno na ang may-ari? Or di naman kaya, dapat parte ng korporasyon ng gobyerno? Tama. Doon sa roadmap ko, doon sa DA, Department of Agriculture, may ginawa ako doon na yung DA, magkaroon sila ng isang programa pang-nasyonal. Tatawagin siyang PDC. PDC, Production, Distribution, and Consumption. Sa production, alam mo kung gaano kalaki yung mga production sa mga basic commodities ng Pilipinas. Kung kulang, pwede yung palakasin. Oo. And then, ang pinaka-crucial dyan, yung distribution. Kasi, may na-discover ako na binili sa farmer ng 40 kilos, pagdating sa market, almost 200 pesos per kilo. Ang laki ng diferensya. Kasi walang control. Pag sinabi kong consumption, nalalaman kung ano yung mga basic commodities na in demand, kulang tayo, ganyan, saan lugar, ganyan. Dapat alam natin. Yun sinasabi ko, hindi tayo magkakaroon ng shortage Yes. pagdating sa mga basic supply. Kasi lahat makikinabang eh. Yes. Production, distribution, and Consumption. consumption. Tama. Yan talaga yung process eh. Ano ba nangyayari ngayon, Sen? Puro import tayo. Oo nga. Oo. Therefore, nawala ng gana yung mga farmers natin, yung mga fisher folks natin. Nagwawala sila ng gana because ultimo galunggong na malitaan mo mag-import eh. Nakapat libo sa ating dagat. Yun nga, doon sa PDC kung hindi na magagawa yun. Ganda. Kasi ang bibili doon ang gobyerno eh. May encourage yung mga farmers natin, fisher folks natin na maghanap buhay, magsikap, magtanim, magano. Kasi may sure buyer sila. Yes, ang government at saka hindi sila babaratin. Bakit ba hindi magawa yan? Kaysa binibili ng mga kapitalista yan, bili na lang ng gobyerno lahat yan, edi wala na tayong shortage sa mga basic needs natin, di ba? Bakit ba? Magkano lang yan? May income pa ang gobyerno dyan. Ako ang namumblema sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Isa pa sa pinakamayaman ng bansang Pilipinas, human resources. Napakarami natin na world-class talent. Ang tanong, Sen, paano ba natin mapagtatrabaho dito yung mga kababayan natin na magagaling, matatalino, na nagbabago ng bansa ng ibang bansa? Walang opportunity dito eh. Pero ang sinasabi ko na palakasin natin yung micro, small, medium enterprises, yan ang makapagbibigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Nagkakasundo tayo pagdating yan sa aspeto na yan kasi ako ay nagtayo ng non-government organization na ang tawag dito ay GCI. Nililikom ko yung mga small and medium enterprises. Tinuturuan namin sila, kino-coaching namin sila para mag-grow yung business nila at umasenso sila. Kaso nga lang, yung kapasidad namin kulang eh. Resources namin kulang. Pero meron na kaming nagagawa na kahit papano, umaabot na sila sa 20 plus thousand yung mga natutulungan namin. Pero hindi namin ito maaabot dahil private, ano lang kami. Yung programa mo na yan, ilang tao, ilang pamilya ang nababago mo ang buhay. At nakapiling nila yung pamilya nila. Totoo yan. Umasinso sila sa buhay, ligas yan. Hindi ka nila makakalimutan because of you, naging successful sila sa buhay nila. Yes. Kasi that's our purpose. Alam nyo, Sen, ang mantra ko talaga, purposeful na buhay. Yeah. Kasi kahit anong daming pera meron ka, hindi naman ibig sabihin pag mayaman ka, masaya ka. May teaching ako dyan sa preaching na know your purpose in this world. Yes. Purpose is to glorify God. Bakit nandito ka sa mundo? Para i-glorify mo ang Panginoon sa kanyang ginawang napakagandang universe. Yes. Kasi ang hayop, hindi naman pwede mag-glorify sa Panginoon, hindi naman sila makapagsalita. Correct. Tayo lang. At the end of the day,
Pag nawala na tayo dito sa mundo, wala tayong madadala kahit piso. Kahit yung ari-arian mo, iiwanan mo yan. Iba nang may-ari niyan. But good thing is, pag nawala ka na, sasalubungin ka ng Panginoon, sabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Kaya kita lalong hinangaan ngayon sa pagkakataon na ito. Because napakabihira tayong makakakita ng leader na napakatotoo. I can see it in your eyes that you have this passion to help our country, to help our fellow Filipino people. Napakabuti ng puso mo. And then at the same time, magaling ka pa rin, matalino ka. Pero bago tayo matapos dito sa interview natin na to, Senator Manny, anong gusto mong sabihin sa Pilipinas? Tayo mga Pilipino, bakit hindi tayo magkaisa? Suportahan natin yung magandang programa. Ano ba yung magandang programa? Yung programa ng Bagong Pilipinas. Para sa atin naman ito lahat, sa future ng bansa natin. Tayo rin makikinabang sa economic growth and development ng bansa natin. So therefore, kung ano yung hinalal, kung ano yung inanoint ng Panginoon na maging leader natin, binoto natin, sinuportahan natin, irespeto natin. Because sabi ng Bible, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Therefore, God established the authority, which is the government. So all of us, we have to submit and obey and do the good works in the sight of God. So maraming salamat sa inyong lahat. Ako man, laging nagdadasal na one day, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon ang bawat accomplishment natin sa buhay. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, iiwan natin lahat. Temporary lang tayo dito. Ang pinaka-importante, yung legacy na iwanan natin na maging inspirasyon sa susunod pang henerasyon. So I'm hope na all of us, especially those elected officials, those serving the government, appointed man o elected man, I hope na ma-realize natin lahat na we are serving God at only people. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa buhay mo, Senator Manny. At para sa akin, itong oportunidad na ma-interview kita, hindi ka lang ang pambansang kamao. Ikaw ang pambansang senador. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.